welcome back guys in another episode, and this is the Mendozas. So today is Wednesday, March 26. Dalawa lang kami ng bunso ko dito. Yung bunso ko natutulog sa kwarto, yung bayaw ko nagtrabaho, nag-apply, yung misis niya nag-final interview. So eto na naman ang ginagawa namin sa pang-araw-araw. It depends sa inyo kung gusto nyo panoorin yung aming pang-araw-araw na buhay. So sit back, relax, and enjoy. Merienda tayo. Ano gusto nyo? Halo-halo, burger, footlong, french fries. Burger, buy one take one. Buy one take one. Il kakainin mo? Isa lang. We. Si Bijen syempre, 10. Ano? Buy one take one. Halo-halo gusto nyo? Yung halo-halo na puro sago. Ano gusto nyo? Ha? Puro yelo ba? Ano, putlong, french fries, kikiam lang. Buy one take one burger, 45 lang. Oh, sige, bibili ako. So yun, naka-order na ako ng burger, buy one take one para sa bayaw ko. Yung anak ko naman na bunso, tulog. Nagising na siya ng alas 2 kanina. Tapos sa tulog, kakatulog niya lang. Parang 2 oras lang siyang gising. Tulog na naman. Yung talaga pagsanggol. Sundo muna tayo guys sa panganay ko. Labas tayo ng bahay. Maglalakad lang ako. Lalakad lang. Ang galing naman ng mga gumamit nito. Hindi man lang hindi man lang binalik na maayos. Tinumba pa. Kawawa na may-ari nito. Man lang binalik, oh. Ay, nako. Kilala ko may-ari na ito. Hindi binalik ng maayos. Oh. Mahirap pang gawin yan, mga Pinoy. Kawawa naman yung may-ari na ito. Balasubas yung gumamit. Yan, much better. Simpleng gawain Pinoy, hindi magawa. Ay nako. Magre-rent kayo ng ganun guys. Ayusin yung paggamit ng ganun. Yung ba yung tinuro ng mga magulang nyo sa inyo? Okay, sa ako binig mo lang gagawin. Binibigay ko sa'yo ang buong bag. Ay, ito kung meron pang ganito. Ano nangyari? Hi! Oh. Damay-damay kayo ngayon sa video ko. Hi! Ang ginawa niyo sa school? Ha? Yung calendar, nasaan? Nag-thank you ka pa kay Gwen. Nag-thank you ka kay Bestie. Wow, patingin ako. Let me see. Uy, ganda. Naibigay din sa'yo si Gwen. Ito, oh. Ayan, oh. Kunin mo. Bag yan, bag. Oh. Papakita ko sa inyo yun, guys, yung nabili kong kit sa Divisoria. Naalala nyo nung nagpunta ako ng Divisoria. Siyempre, hindi ko pinalagpas na bumili ng kit. So, sa halagang 380 pesos. Ito yung nabili ko, guys. Magkano? Actually, this is bootleg. Ano ba ibig sabihin ng bootleg? Copycat, bootleg, peke. So, syempre, tayo naman walang budget para sa original. Magkano ang original nito, guys, na naglalaro sa 19 to 16?
Ganun yung price na ito. So, ang brand na nabili ko is Gawgaw. Sa mga bago sa channel ko, yes, nag-unbox ako ng mga ganito. Nagre-review ako ng mga ganito. So, hindi lang tayo live vlog. So, nag-Beyblade din ako before, pero hindi ko alam kung babalik ako sa Beyblade. Pero nauuso siya ulit ngayon. So, Infinite Justice Type 2 by Gawgaw. This is not a Bandai. It is a bootleg. So, ano bang nasa loob ng box? Na-check ko na siya, guys. So, pakita ko sa inyo yung nilalaman ng box. So, this is the box, guys. Nothing special. Yung iba sa inyo nakapanood na kung anong sa ibang vlogger kung anong laman na itong box na to. So, yung sa akin, share ko lang din. So, yung manual niya, ito. This is the manual of Infinite Justice Fighter Type 2. Alright. Nothing special. Instruction manual pa rin. So, ito na yung mga runners niya, guys. So, ang mako-comment ko lang sa runner ni Gawgaw ngayon, maganda na yung gawa niya, guys. Hindi na tulad nung naalala niyo yung Infinite Justice, yung Strike Freedom, ang pangit ng plastic quality nun. Ito, maganda, guys. This is runner F1. Kasi nakapag-build na ako yung Mighty Strike Freedom, guys. Na-build ko na siya. Wala siyang sakit sa kamay, walang fitting issue, smooth sailing. So, sobrang minimal issue lang niya. Fixable naman ang mga issue, fixable. So, pag nagkaroon tayo ng oras, i-review natin to agad. So, maganda yung plastic quality niya. Yung mga details nung armor ni Infinite Justice kitang-kita. Hindi tulad nung naalala ko sa Freedom. Ay, yun talaga. Tabingi pa yung uso. Yun. So, sa halagang 380, makakabili ka na ng kit. Ito yung effect parts. Runner A2, runner A2 na lang, A1, A2. So, ito yung effect shield, effect part. So, ito pa pala, may air pa, runner D1. So, meron siyang kasamang stand as usual. Tapos, sticker. Tapos, yung wire para doon sa claw, doon sa shield. Tigas. Matigas siya. Tapos, ito yung bago. May kasamang water slide decals, guys. Okay naman siya. Pwede na. Thank you, Gawgaw. So, sana sa mga susunod na kit, ganito na rin. Maayos yung gawa ni Gawgaw. Kasi, iba ng level na yung mga bootleg ngayon, guys. Parang halos wala na yung sakit sa kamay effect. Yun. So, yun lang yung laman ng box. Yun lang po. So, ito yung aking Mighty Strike Freedom, guys. Naka-display siya doon sa aking lalagyanan. Itong stand, nabili ko separate yan. Hindi ganyan yung stand na kasama niya. Issue na sinasabi ko dito sa kit na to, yung backpack niya medyo maluwag. The rest, okay naman. Diba? Ang angas, diba? Tsaka, sa iba siguro, hindi issue yung mukha. Sa akin pa, hindi ko gusto yung mukha niya, guys. Tingnan nyo naman, laki ng mata. Diba?
Pero balak ko yan kulayan ng ano, ng Gundam marker. So yun, yun lang. Ito sa yung backpack nila nakikita kong diferensya. Pwede naman yan, fixable naman yan. So yun lang naman. So no sakit sa kamay ito. Ibang klase ni gawa ni Gawgaw, guys. Kung titingnan nyo yung mga details ng armor, nakikita na. Ayan. Sa wings, sa feet at sa legs, di ba guys? Medyo may pagka-sharp na, masasabi ko. Pero syempre iba pa rin yung Bandai. So hindi ko sinasuggest na, hindi ko pinopromote na bilhin nyo yung peke. Ang gusto ko lang, opinion ko lang, kung wala kayong budget tulad ko, siguro for the meantime, ito munang bootleg. Pag may budget na, nakapag-ipon, tsaka tayo bumili ng Bandai, ang original. So yun lang naman yung nilalaman ng vlog na to. Siguro next vlog try natin reviewin yung kit na yun. So sa mga nanood ng past videos ko, sa bagong niche ko ng content, so maraming salamat po sa mga nanood, sa mga bagong subscribers, welcome po. So yun lang may papakita ko this day sa vlog na to. So thank you guys for watching, and this is the Mendozas. So see you on my next episode. Goodbye guys.